Saan na po kayo titigil? Opo. Okay naman. Okay. Camera rolling. Anong ginawa niyo nung holiday? Bali nung holiday, April 9, yung sinasabi nga na araw ng kagitingan. Actually, ang mas excited ron yung misis ko. Karawan niya ay April 9. So talagang kailangan na magkakasama kami. Tapos yun pa nga, meron na kaming baby, 8 months. So yun yung first birthday niya na magkakasama kami, na masasabi naming family. April 9, kami po ay pumunta sa papa ko para ganapin yung tinatawag na araw ng kagitingan sapagkat ang aking lolo po ay veterano ng pangalawang digmaan. Gagamitin ko talaga yung araw na to para doon sa pag-aasikaso ko, doon sa nalalapit na birthday party ng anak ko. Kasi siya lang yung isa kong anak na babae. 3 yan. First time na magkaroon ng party. Nagpa-x-ray ako para makita kung alin sa mga ipin ko ang sumasakit. Yung way of working namin, pagka-holiday or rest day, meron sila pinapipirma ng overtime sleep o magpapasabi ka na mag-overtime. Kaya hindi pa pwedeng basta papasok ka lang. Ako po ay sadyang hindi pumirma dahil gusto ko po may pahinga yung aking katawan. Dahil ako po ay bagong galing lang sa major operation. Since hindi naman ako nag-commit noon, tapos parang pag-uwi ko nung 9 ng umaga, mga 8, kasi panggabi nga. Tapos nag-breakfast kami nung mother ko. Sabi niya, gusto rin niya mag-grocery nung time na yon. Sabi ko, sige ma, hindi naman ako papasok. Samahan na lang kita kasi 75 years old na siya eh. Sa katunayan po, ito pong aking medical abstract na nagpapatunay na naoperahan po ako. At sa panahon po na ito, kasalukuyan pa akong nag-a-adjust sa aking katawan. April 9, nasa Vietnam ako para sa isang conference, electronic industry conference na nag-invite ang Industry All Global Union. Full-time union officer ako, kaya yung lahat ng aking work days ay official business. Anong holiday, bali nag-set ang family namin ng parang family gathering. March pa lang, naka-schedule na kami ng bisita Iglesia Zambales. Kaya kahit yung April 9 ay hindi holiday, talagang magbabakasyon ako ng 1 day. Nagkataon lang na holiday ang April 9, kaya nakalibre ako sa bakasyon. Nasa bahay lang kami talaga kasi tuwing panahon na yun, may pagkakataon na umuwi kami probinsya. Kaya kaso, nawala ng trabaho asawa ko kaya hindi na kami umuwi. Halos mahigit isang bus kaming mga taga-NXP na sumama sa Biseta Iglesia Zambales. Yung Holy Week naman, noong 17, 18, 19, bago pa man siya mag-Holy Week, nagpaalam na ako sa bisor ko na maglilib ako. First time ko rin magmotor ng malayo at mula nakarating ako ng Calaca, Batangas. Nag-swimming ng kalahating araw para ma-enjoy naman yung lugar. Dahil Holy Week yun na rin yung pagkakataon namin na makabanding namin yung baby namin. Dahil 8 months pa lang, talagang nakakagiliw na makasama mo yung ganun eh. Kaya syempre, pinapaunawa ko dun sa boss ko na hindi ako makakapasok pag holiday. Kahit rest day ko nga, bihirang-bihira akong pumasok. Pumunta kami sa Batangas sa kapatid ko. May mga kasama rin akong mga kasamahan ko dito na nagbanding din kami. Easter Sunday, nagpapaswimming talaga ako sa amin. Kasi doon, masaya ako nakikita yung mga bata na yun yung saya nila. Thursday noon, natatandaan ko ngayon. Holy Thursday noon, ako na din yung naghanap ng venue ng swimming, magda-down ka para pagdating doon. Gusto ko kasi laging perfect yung occasion. Punta kami ng Taal, yung magkakalapit na bayan, Taal, Lemery, Calaca, Balayan, at Nasugbo. Holy Week, nagplano naman kami ng aming mga anak na makabanal, magdasal sa nangyari sa buhay namin na nawala na yung kanilang mama. Siyempre, noong sa resort, nandiyan yung swimming, ihaw-ihaw, yun ang mga lalaki, konting unwind, pati mga bata. Kasi nga, bihirang mangyari sa loob na 1 taon. Katatapos lang din, break din ng aming CBA negotiation. So inilaan ko yung panahon para sa aking pamilya
Pinatatag ko at itinuro ko sa mga anak kong 4 na anumang problema dumating sa amin ay kaya namin lampasan. Hindi ko akalain na yung holiday na yon, yung bakasyon na yun, na bonding na yun, ay magiging napakahirap para sa akin at sa aming mga opisyalis na tatanggalin kami as illegal strike daw yun. Mga alas 10 ng umaga, nagbigay ng notice of meeting yung HR manager namin. May meeting, nagpatawag ng meeting ang HR noon at may pinareceive sa akin letter. Bilang vice president ako ng union, nagtaka ako, sabi ko, bakit walang agenda? Hindi, nag-text po kami sa mga kasama para ipaalam kung ano yung nangyayari sa loob. At the same time, si Reden, kinakontak ko na rin. Sabi ko, then may patawag ng meeting pero walang agenda. So tinatanong ko kung ano ang agenda ng meeting. Ang sabi ng management ay doon na lamang daw malalaman. So medyo may ibang interpretation na ako doon dahil bakit hindi nila masabi ang agenda ng meeting. 4 p.m., yung naiwan na hanggang 5:30, pinahanap sa planta. 3 officer yon. At ipinull out daw sila sa production na escorted ng gwardiya. Doon na sinerve sa mga kasamahan kong 3 na yung notice of termination. Medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. Yung pala pagdating ng May 5, may nag-text sa akin at na tanggal na raw kami sa aming trabaho dahil sa hindi pagpasok ng holiday. Abot-abot ang isip ko, paano ako mag-terminate sa holiday? Kahit anong anggulo kong tignan, hindi matanggap ng isip ko. Sa mahabang panahon ng pagsisilbi ko, 25 years na po ako dyan, sa ganun lang na pagkakataon na pinagbintangan kami sa isang illegal strike daw, na wala naman kaming ginagawa, kundi yung nagbakasyon lang. Dahil ito naman po ay public holidays at hindi pa naman sila tao, ay holiday na ito. Iniisip ko yung feeling na yun, na harap ka ng May 5, papatawag ka doon sa building na yun, may ang daming mga gwardya, harap ng mga MTs, managers, para iserve yung termination. Hindi ko yun kayang tanggapin na gano'n kasi parang wala akong nilabag dun sa ano yun, para ganun. Tapos para bang akala mo, parang feeling ko, nakakaharas yung ganun ginawa nila. Tapos hindi mo na makuha yung gamit mo sa locker. Hanggang kantin na lang yata, in-escort na papuntang, yung feeling na yun, papuntang bus. Noong May 6, pumasok pa rin ako. Pinilit ko, sumakay ako sa service sa pick-up point ng Alabang. At ako'y nakalusot sa bus. Hindi ako na ng gwardiya. Papasok kami, doon pa lang sa pick-up point na sakayan namin ng shuttle, ay hinaharang na kami ng guard. At para kami mga kriminal na yung mga pagmumukha namin, may kanya-kanya silang kopya. Nung malaman ko yun, bumaba, pagka ng Kabuyaw Tollgate, bumaba na ako kasi alam kong may nangaharang sa gate 2 ng inklabo ng LISP. Bawat mukha namin talagang hindi ka papapasukin doon. Bakit ginawa sa inyo ito? Ang tingin namin kung bakit ginawa ito ay isang maliwanag na union busting. Ang tinanggal ay ang 24 na opisyalis ng union na siya rin ang nego panel para sa aming CBA upang ipatanggap ang mas mababang sahod at i-implement ang malawakang kontraktualisasyon at tanggalan sa susunod dahil mga tenure na yung mga manggagawa. Lumipas sa mga ilang araw, tsaka dumating yung termination paper namin. Galing naka-LBC pa yun. Val, meron kang padala rito na galing LBC. Sabi ko, bubuksan ko na ba? Sige, buksan mo na ako. No, nagulat ng misis ko na ang nakalaman, termination. Di pati yung anak ko. Sabi ko, pasensya na anak, hindi ka na makakapag-aral. Kasi nga, nahinto yung, yung pera na dapat sanang enroll ko. Hindi ko na, hindi naibigay sa akin dahil kinat na. This is, siyempre,
iniisip ko, college yung panganay ko, 2 high school ko, elementary yung bunso ko. At talagang Isang college, third year college, at isang third year high school. Malaki epekto ito dahil parang inalisan na nila ng pangarap ang aking mga anak. Lalo sa akin, dahil as a single parent, financially, ako talaga lahat ang tumutustos sa 2 kong anak na nag-aaral pa rin. Malaking epekto yon. Ay paano po kung ako'y walang dahilan para matanggal ako dun sa trabaho. Kaya mas doon ako mas doon yung effect eh. Yung sinasabi ng mga tao, yung lungkot ng pamilya ko, mas yun yung nakaka-torture para sa akin. Wala akong pera ngayon pang ano ko, hindi katulad doon na pagka-oras ng sahod, araw. Daddy, Jollibee lang tayo, kahit French fries. Ngayon, anak, dadaan lang tayo kasi dadaan na lang namin yung Jollibee. Nagiging ehemplo kami ng mga manggagawang hindi organisado dahil na ipagtatanggol namin ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa, gayon din ang maayos at ligtas na lugar paggawa. Kaya isang dahilan ito kung bakit gustong durugin ng kapitalistang NXP ang unyon ng mga manggagawa upang i-implement ang mga polisiya kagaya ng kontraktualisasyon at malawakang pagtanggalan.